bilat or biko na may latik. Oy, wag madumi-isip. Hello mga Inday! Did you miss me? Because I don't. Medyo matagal akong hindi nakapag-upload ng medyo maayos-ayos na video kaya pasensya na busy ang person mga Inday. Pero babawi ako at heto, tuturuan ko kayo kung papaano magluto ng special na vilat or biko na may latik. Hindi ako sure kung papayag ba si TikTok na i-post ko to. Walang magre-report ha, mga itsosera. So kagaya nga ng sabi ko mga Inday, special itong gagawin ko. Hindi ito kagaya ng mga kinakain mong biko na yung malagkit, nilagyan lang ng gata at asukal ay biko na. Hello, I am special. That means my biko is also special. So syempre, magsasaing muna tayo ng malagkit. Mga wala pang 1 kilo itong lulutuin ko mga Inday. Itong malagkit na gamit ko ngayon ay ito yung tira nung gumawa ako nung ginataang bilo-bilo. Naglagay kasi ako ng konting malagkit lang. So ito yung tira. So kaya wala pa itong mga 1 kilo. Mga na siguro nasa 3/4, I think. Sa pagsasaing naman ng malagkit, ay yung parang nagsasaing lang din tayo ng regular na kanin, mga Inday. Kaya lang, medyo bawasan nyo nga yung tubig para yung malagkit, hindi naman siya malata pag nilagay natin mamaya sa mixture. Mas masarap sana tong sinaing na malagkit kung may pandan. Kaso wala naman akong pandan nakita dito sa Japan. Ang hirap hanapin. Ang ibig kong sabihin yung pandan leaves ha, hindi yung pandan essence. Iba yon. Sa kaldero nga pala ako nagsaing mga Inday dahil yung rice cooker ko ay sobrang liit. Baka hindi naman kasya at umapa or ano ba, hindi maluto ng maayos. At pagkatapos ay bubuksan na natin itong jackfruit. Ano nga ba ito sa ano? Ano nga ba ito sa Tagalog? Nakalimutan. Langka! Yung hinog na langka mga Inday, kaya magiging special ang biko ko dahil na rin dito sa langka para mabango mamaya. Pag naglagay nga pala kayo ng hinog na langka, hindi nyo na kailangan maglagay ng vanilla essence. So, ang ginawa ko, syempre, hindi ko kailangan yung tubig niya dahil puro preservatives naman yan. Ew. Charot. So, drain ko lang. Kaya, i-drain ko lang. Pagkatapos, ay hihiwain ko siya ng maliliit-liit. Maliliit na pa-cubes lang ang pagkakahiwa, mga Inday, para madaling maluto mamaya. At pagkatapos, idediretso ko na dito sa paglulutuan na natin ng mixture. Wala pang apoy yan ha. Obvious naman. So, ayan na nga pala yung itsura niya, mga Inday. O, diba? At pagkatapos, ihahalo ko na itong dalawang 250 ml na gata. Pwede naman yung isang lata, yung tag 900 ml yata, 800 ml. Pwede na yun yung isang lata lang kung hindi kayo makakarap ng ganyang gata. Kahit anong gata mga Inday, kahit pulot gata, okay lang yun. Ang nagustuhan ko lang talaga sa gata na ito from Thailand is, hindi siya yung sa tingnan nyo, diba? Hindi siya yung parang dikit-dikit sa loob, wala siyang yung parang lumps or whatever. So, 2 pack lang yung nilagay ko. Actually, parang marami na nga yan eh. Pero okay lang yun. Chokes lang, laban Japan. At pagkatapos, itong mascubado na asukal. Hindi ko alam kung anong other term nito. Basta sa amin, mascubado ang tawag namin dito. Hindi ito yung regular na brown sugar na ginagamit nyo sa pagbibiko ha. Mas masarap talaga yung mascubado na asukal. Yung iba kasi, nakikita ko na diba malagkit lang, tapos gata, tapos yung regular na brown sugar. Mas masarap talaga ang biko pag yung mascubado na sugar ang ginamit natin. Konti nga lang pala yung nilagay kong mascubado na sugar kanina mga Inday para hindi masyadong matamis yung malagkit natin. Gawa nga nang maglalagay pa tayo ng latik mamaya. So halu-haluin lang natin hanggang sa kumulo siya at mahimo siya. Nabisaya ko tuloy. Hanggang sa medyo maging thickened siya. Ito talaga ang nakakapagod sa paggawa ng biko. Simpleng recipe lang naman sana ito pero nakakapagod yung paghiwa-hiwa. So nung medyo malapot na nga yung mixture ay ilalagay ko na itong sinaing ko na malagkit. Mabuti na lang talaga at yung nabili kong lutuan ay double burner. Nakasave ako sa oras at maaksaya sa gas. Nilipat ko nga pala sa mas malaking lutuan para hindi ako mahirapan sa paghahalo. And again, heto na naman tayo sa paghahalo ng ating biko hanggang sa mangalay at pawisin niya ang kilikili mo. So medyo maputla nga pala yung malagkit natin dahil konti lang talaga yung mascubado na asukal na nilagay ko. Dahil maglalagay pa tayo ng matamis na latik. At dahil wala akong lalagyan, dito ko na rin siya ilalagay. Bali pinapatag ko lang yung ibabaw niyan dahil magpapatong ako mamaya ng latik. Sa matamis na latik naman, maghahalo ako ng buko strip. So of course, hindi natin kailangan yung maraming preservatives na tubig na yan, char. Health conscious yan. Tapos, ginupit-gupit ko na rin para lumiit. Anong bang tawag doon? Ay basta, ginupit-gupit ko na lang. Bahala kayo kung gugupitin o hindi. O bahala kayo kung maglalagay kayo ng buko strip o hindi. Pagkatapos, ilalagay ulit natin dito sa pinaglutuan ko kanina ng biko. So, 2 gata ulit na tag 250 ml. Actually, marami na nga yan eh. Wala pa nga palang apoy yan. Halo ko lang lahat muna ang mga mixture. Char. At pagkatapos, ang mascubado na asukal. Actually, naparami yung lagay ko dyan mga Inday. Wala kasing sukat-sukat. And of course, mix and mix.
So kagaya ng dati, halu-haluin lang natin mga inday. May apoy na nga pala yan hanggang sa lumapot siya ng ganyan, o diba? Malalaman mo, pwede na siya pag medyo malalaki-laki na yung mga bubbles niya. At nung okay na sa akin yung lapot niya, ay maglalagay na ako sa ibabaw nito. Biko pala. So just spread my wings and I'll learn how to fly lang yan mga inday sa ibabaw ng malagkit. Hindi ko nga pala inubos lahat ng, ang tawag na, ng latik kasi nga feeling ko parang sobrang tamis na niya. Pero kung nakukulangan ka naman sa tamis, at pwede ka namang maglagay umamaya. So ayan nga pala yung product natin. So i-spread lang. And masarap yung buko strip na yan. Pagkatapos ay iinitin lang ulit natin yung malagkit na biko. Huwag mo niyong tatakpan dahil magmo-moist yan mga inday. Malalaman yung pwede na kapag yung gilid ng kaldero ay ng biko ay medyo kumukulo-kulo na parang ganyan. So pwede na yan. Laban Japan na yan mga inday. Ito nga pala yung sobrang sauce. Ay, sarap. Tinikman ko na, ang sarap. Ito, oh. Yung may laman-laman na buko. Sarap. Sarap. Yung sauce nito, sarap na. Nung lumamig na mga inday, ay heto at for the lafordation na tayo. So, syempre, hiniwa-hiwa ko muna siya. Bahala na kayo kung pa-pizza pie ba ang pagkakahiwa nyo, pero gusto ko kasi pag biko ay square-square dapat. At syempre, dito ako sa gitna unang kukuha. O diba? So paalala ko lang, kung maglalagay kayo ng matamis na latik sa ibabaw, dapat yung biko ninyo o yung malagkit ay hindi masyadong maramis kung ayaw sumakit ang lalamunan ninyo. And the moment of truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help me God. And I promise, masarap ang bilat ko or ang biko na may latik ko. Ganitong bilat ang ipakain mo sa husband mo at panigurado. Buntis ka ulit. So once again, thank you so much sa mga new followers. Medyo natagalan ako bago mag-upload ng maayos na video pero everyday pa rin ako may bagong follower kahit pa isa or dalawa. So thank you so much. Yun lang. Sana naglaway kayo.